Dominant Protector. Credit to the author. 671 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Angkop ba sa panlasa mo si Cheryl Seas? Siyempre, gagamit ako ng acupuncture treatment para pilitin na lumabas ang toxin, pero kailangan ko ng kooperasyon mo. Sabi ni Terence. Paano ako makikipagtulungan? Tanong ni Cheryl. Habarin mo ang damit mo. Kung hindi, hindi ko magagawa. Sabi ni Terence. Hindi pwede. Natigilan si Cheryl at hindi sinasadyang tumanggi. Tanggalin mo ang damit niya. Namula ang mukha niya. Paano siya makakasundo niyan? At least, hindi niya matanggap iyon. Ito ay may kaugnayan sa kanyang kadalisayan. Ang katawan ng isang babae, paano niya hahayaan na makita ito ng kahit sinong random na lalaki? Maaari mo akong isipin bilang isang doktor dito. Alam ni Terence na ganito ang magiging reaksyon ng Miss, ayaw niyang tanggalin ang damit niya sa harap niya. Dati, nakainom lang siya ng inumin niya at pinagkakaguluhan niya ito. Ibang-iba siya kay Yasi sa bagay na ito. Tinitingnan ito ng Miss bilang isang bagay na mas mahalaga. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi naglakas loob si Terence na habarin ang kanyang damit bago makuha ang kanyang kasunduan. Ayaw niyang magkaroon ng buhol sa puso si Miss. Sumimangot si Cheryl, at tama si Terence. Gumaganap na siya ngayon bilang isang doktor, ngunit paano niya naiisip na siya ay isang doktor? Hindi ba niloloko lang niya ang sarili niya? Kung ang kanyang hubad na katawan ay makikita ni Terence, paano niya ito haharapin sa hinaharap? Paano na lang sila mananatili sa iisang bubong pagkatapos nito? Paano awkward iyon? At saka, kailangan pa niyang magpakasal balang araw, hindi ba? Tama ang palagay ni Terence. Si Cheryl ay isang taong sineseryoso ang bagay na ito. Nais niyang panatilihing malinis ang kanyang katawan hanggat maaari para sa kanyang magiging asawa. Nagkibit balikat si Terence at tumingin kay Yasi. Trabaho na niyang hikayatin si Miss ngayon. Dahil kagigising lang ni Cheryl at hindi na himatayan sa lalong madaling panahon, lumipat si Terence sa sulok at umupo sa isang upuan, tahimik na naghihintay. Cheryl Seas, maghubad ka na ng damit at maging mabuting babae. Alam ni Yasi na kailangan niyang magsumikap sa paghikayat kay Cheryl ngayon. Hihi. Hindi na napigilan ni Cheryl ang tawa nang makita niya si Yasi na parang little senior na nagpapayo sa kanya. Karaniwan, ang mga bagay ay nasa kabaligtaran. Siya ang nagsabi kay Yasi na maging isang mabuting babae at kumilos ng maayos. Yasi, dapat mong malaman, ang katawan ng isang babae ay hindi dapat basta-bastang makita ng sinumang lalaki. Hindi ito simple, at tanging si Shield Bro lang ang may sulyap dito. Hindi na mahalaga. Sabi ni Yasi. No means no, papayag lang akong makita ng future husband ko. Nagpatuloy si Cheryl, ang kailan isang puri ng isang babae ay pinakamahalaga. Mas gugustuhin nating mamatay kaysa ipakita ito sa iba. Ganun ba? Ibinaling ni Yasi ang kanyang eyeballs sa paligid, ngunit ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Yeah, I say. Terence can only treat me with my clothes on. Kahit na hindi niya ako maibalik sa paggaling, hindi ko siya masisisi kung ganoon. Ngumiti si Cheryl at tinapik ang ulo ni Yasi. Ako na maghuhubad ng damit mo. Sabi ni Yasi habang ginagalaw ang mga kamay. Yasi. Hindi makapaniwala si Cheryl na hindi pinakinggan ni Yasi ang sinabi niya kanina lang. Bakit hindi na lang siya maintindihan ng soulmate niya? Mabilis niya itong pinigilan, anong ginagawa mo? Di ba sabi ko sa'yo? Ang katawan ng babae ay hindi mabibili. Maipapakita mo lang sa magiging asawa mo. Tama ka. Nakita na ni Shield Bro ang katawan ko noon, meaning that I have to marry him now as his concubine. Since I'm the second wife, you must be the Shield Bro's main wife, kaya legal future husband mo na siya ngayon. Kaya wala na dapat problema. Ipakita mo na lang sa kanya kanina. Makikita niya pa rin ang lahat sa future, tama ba ako? Mariing iginiit ni Yasi.
Ah! Nanlaki ang mata ni Cheryl. Nagalit at gustong tumawa ng sabay-sabay ang pag-angkin ni Yasi, ngunit walang duda na totoo ang lahat ng sinabi ni Yasi. Talagang nakita ni Terence si Yasi na walang sando. Nahawakan pa niya ang boobs niya at hinalikan siya noon. Medyo naging intimate sila. Gayunpaman, hindi pa rin matanggap ni Cheryl ang teorya ni Yasi tungkol sa pangunahing asawa at pangalawang asawa. Hindi ba't ang teoryang iyon ay napakalayo at hindi ka panipaniwala? Biglang naalala ni Cheryl ang ipinangako niya kay Yasi. Nangako siyang mananatili magpakailanman kasama si Yasi at magiging magkapatid sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pakiramdam niya ay bumibigat ang kanyang ulo. Ang labis na pag-iisip ay nagdulot ng pinsala sa kanya, at muli siyang bumagsak. Oh, dahil hindi sumasagot si Cheryl sis, I assume that you are too shy to agree, kay. Pinunasan ni Yasi ang kanyang mga kamay, nasa sabik na haborin ang damit ni Cheryl. Hindi nagtagal, lahat ng damit ni Cheryl ay natanggal at iniharap ang isang puting tupa. Bagamat hindi lumalapit si Terence sa kanila, sa simula pa lang ay hindi malaki ang surgery room at sa kanyang kahangahangang kakayahan sa pakikinig, narinig niya ang buong usapan. Gayunpaman, pinili niyang huwag idikit ang kanyang ulo dito at nagkunwaring walang narinig. Ang dahilan kung bakit gustong tumawa ni Terence ay sinamantala ni Yasi si Cheryl nang mawalan siya ng malay. Hindi napigilan ni Terence si Yasi dahil naririnig niya ang pagkakaiba ng pag-aalala ng Miss. Nanlambot siya sa pagtatapos ng usapan. Hindi nila siya lubos na makumbinsi sa maikling panahon, ngunit dahil nahubad na ni Yasi ang kanyang mga damit, kailangan ng tanggapin ni Cheryl ngayon. Cheryl bro, halika na. Tinanggal ko na yung damit ni Cheryl sis. Tuwang-tuwang sigaw ni Yasi kay Terence. Matapos malaman na nakahanap si Terence ng paraan para pagalingin si Cheryl, hindi na siya nag-alala. Gustong matawa ni Terence sa tunog ni Yasi. Ginawa niya itong parang isang malaking tyrant at siya ang kanyang kasabwat, tinutulungan siyang samantalahin si Cheryl. Naglakad si Terence patungo sa kanila, at ang kanyang hininga ay nakakagulat na hindi matatag. Kahit na siya ay naglagay ng maraming pagsisikap sa pagpigil sa kanyang sarili at siya ay gumaganap na ngayon ng isang papel bilang isang doktor, sinubukan niya ang kanyang buong pagsisikap na huwag mag-isip sa maruming direksyon. Gayunpaman, ang taong nasa harapan niya ay si Miss. Paanong wala siyang bubuyog sa kanyang bonnet? Imposibleng sabihin na walang nararamdaman si Terence para kay Miss. Siya ay nakikipag-ugnayan sa Miss at Yasi araw at gabi, at ito ay naging dahilan para magustuhan sila ni Terence. Ang kanyang mga iniisip ay dapat manatili bilang mga kaisipan. Hindi naman talaga siya makakagawa ng hindi nararapat sa kanila, di ba? Kulay kristal ang balat ni Cheryl. Matapos ipunte ni Terence ang kanyang tingin sa itaas, hindi na niya kayang bumaba. Ito ang kauna-unahang karanasan niya sa pagtangkilik sa katawan ng isang babae ng lantaran. Bagamat nakita na niya ang kay Yasi noon, medyo awkward ang sitwasyon, kaya't hindi niya nagawang pagmasdan ito ng malinaw. Kasama ni Amara, hindi siya naglakas loob na sumilip sa oras na iyon. Pero, iba na ngayon. Masisiyahan siya sa eksena hanggat gusto niya. Cheryl bro, bagay ba sa panlasa mo si Cheryl? Naramdaman ni Yasi ang pagkakaiba ni Terence habang nagtatanong siya. Si Terence ay hindi tanga tulad ni Jerwin na mahuhulog sa mga murang panlilinlang na ito. Hindi siya umimik at huminga ng malalim para alisin ang iniisip, let's start. Oh! Medyo nadismaya si Yasi nang makita niyang hindi gumana ang kanyang panlilinlang, ngunit natuwa siya sa katotohanang hindi kasing tanga ni Jerwin si Cheryl bro dahil hinding-hindi mai-in-love si Cheryl sa isang ganoong katanga. Hinawakan ni Terence ang pulso ni Cheryl, inactivate ang Art of Dragon Mastery, at ipinadala ang enerhiya sa katawan ni Cheryl. Muli, unti-unting namulat si Cheryl. 672. Pagkagising, naramdaman ni Cheryl ang simoy ng hangin na dumampi sa kanyang katawan. Mabilis niyang iniunat ang kanyang kamay para kunin ang isang bagay only to realize na wala pala siyang suot. Yasi! Anong ginawa mo? Galit na galit niyang tanong. Oh, Cheryl sis, gising ka na. Ngumisi si Yasi na parang pusa. Gamutin ka namin ni Cheryl ngayon. Huwag kang gagalaw. Magsisimula na tayo. Ikaw.
Si Cheryl ay nahihiya at nagalit at the same time, pero wala naman siyang magagawa, di ba? Dahil nakahubad na ang kanyang damit, nakita na ni Terence ang lahat. Dahil dito, nanlumo si Cheryl. Bagaman, ang mga dahilan na ibinigay ni Yasi ay nag-aatubili na katanggap-tanggap, dapat ay nagbigay siya ng mas maraming oras para kay Cheryl na isaalang-alang, hindi ba? Ang pagtanggal ng kanyang damit ng walang pahintulot ay hindi makatwiran. Cheryl, sisimulan ko na ang acupuncture treatment sa ilang sandali. Maaaring ito ay napakasakit at maaari kang mapagod sa panahon ng proseso, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ka maaaring sumuko at huwag masyadong kumilos. Pinigil ni Terence ang pagtatalo ng mga babae at dumiretso sa punto. Oh! Kailangang tanggapin ni Cheryl ang realidad. Gumaan ang pakiramdam niya matapos makita ang ekspresyon ni Terence. Siya ay kumilos tulad ng isang tamang doktor at walang pagnanasa sa kanyang mga mata. Kukunin ko at pipilitin ko ang lason sa iyong excretory system at magkakaroon ka ng gana na umihi. Nagpatuloy si Terence, ngunit, kailangan mong hawakan ito. Huwag mo itong bitawan. Sabihin mo lang sa akin kapag naabot mo na ang iyong limitasyon. Oh. Namumula ang mukha ni Cheryl. Sobra para sa kanya ang pahayag. Paanong hindi siya mapapahiya dito? Gayunpaman, alam niyang sinusubukan siya ni Terence na iligtas, kaya tumango siya sa utos nito. Yasi, kapag nasa limitasyon na si Cheryl, kunin mo ang mga disposable cups para itabi ang kanyang ihi. Itinuro ni Terence ang lugar kung saan nila inilagay ang mga surgical supplies. Nako, hindi ba pwedeng umihi na lang siya sa lupa? Okay lang, di ba? Napatingin si Yasi sa disposable cup. Pakiramdam niya ay imposible ang misyong ito, at nag-alinlangan siya sa sarili. I have to use the toxin in Cheryl's urine to determine the antidote. 27 unconscious students pa rin sila sa labas, tapos. Nagpatuloy si Terence, anuman ang hiling ni Lolo Larkins o ang reputasyon ng industriya ni Uncle Charlton, kailangan kong ibalik sa paggaling ang 27 estudyante. Oh, nakuha ko. Tumango si Yasi. Cheryl sis, sabihin mo sa akin kapag iihi ka na. I have to go get those cups here. Gusto ni Cheryl na hukayin ang sarili sa isang butas. Ang kanyang mukha ay kumukulo, ngunit kahit na siya ay nahihiya, siya ay lubos na naantig sabihin ni Terence na iniinom niya ang ihi para sa pagsasaliksik upang iligtas ang reputasyon ng kumpanya ng kanyang ama. Wala siyang naramdaman kundi init. Hindi lamang siya kailangang iligtas ni Terence, kailangan pa niyang pangalagaan ang reputasyon ng kumpanya ng kanyang ama at iligtas din ang natitirang 27 estudyanteng walang malay. Si Terence ay tinanggap lamang upang maging kanyang kalasag, at wala siyang obligasyon na gawin ang lahat ng ito. Ang 30,000 dolyar bawat buwan ay napakaliit kumpara sa dami ng trabahong ginawa niya. Hindi mahalaga kung ito ay si Cheryl o Yasi, kapag ang alinman sa kanila ay nahaharap sa kahirapan, si Terence ang palaging unang taong nagpapakita. Siya ay napakahusay sa bawat larangan. Parang alam niya ang lahat at kaya niyang gawin ang lahat. Sa tuwing nandyan si Terence, nagawa niyang iparamdam sa mga babae na protektado at payapa siya. Hindi na ito trabaho ng isang tagasunod. Hindi alam ni Cheryl kung paano niya mas pahalagahan si Terence. Sa sandaling ito, mas gugustuhin niyang hindi magkaroon ng relasyon sa employer at empleyado kay Terence. Gusto niya siya bilang kaibigan. Gayunpaman, kung magkaibigan lang sila, aalagaan pa rin ba siya ni Terence tulad ng ginagawa niya ngayon? Kaibigan ba talaga ang tingin niya sa kanya? Natural, hindi alam ni Terence na nag-aalala si Miss sa bagay na iyon. Inilabas niya ang mga karayom, isterilisado ito, at sinabi, magsisimula na tayo ngayon. Tumango si Cheryl habang si Yasi ay nakatayo sa tabi ng kama na may hawak na tasa. Lumibot si Terence kay Cheryl. Nais niyang makahanap ng komportableng lugar para simulan niya ang paggamot, ngunit kahit saang panig siya pumunta, hindi ito angkop. Ito ay dahil mayroon lamang siyang isang kamay upang ipasok ang mga karayom, at ang kabilang kamay ay okupado, nakahawak sa pulso ni Cheryl habang patuloy na nagpapadala ng enerhiya sa kanyang katawan. Dahil dito, walang perpektong lugar para sa kanya. Pwede mo bang ibuka ang mga paa mo? Kailangan kong tumayo sa gitna. Nag-alinlangan si Terence bago nagmungkahi.
Doon lang niya naipasok ang mga karayom habang nakahawak ng maayos sa palso ni Cheryl. Gayunpaman, ang poster na ito ay masyadong malabo kung saan si Cheryl na walang sando at si Terence sa pagitan ng kanyang mga binti. Parang exercise kung saan nasa ibabaw ang lalaki at nasa baba ang babae. Nang papayag na si Cheryl, napagtanto niya kung ano ang magiging hitsura nito. Pulang-pula ng dugo ang mukha niya. Hindi niya alam kung sinasadya ni Terence o hindi. Bakit siya nagmumungkahi ng isang nakakahiyang poster eh? Gayunpaman, sa paniniwalang si Terence ay hindi masamang tao, malamang na mayroon siyang sariling mga dahilan para imungkahi ito. Tsaka nung nagkaroon siya ng pagkakataon na silipin siya sa villa, hindi siya lumagpas sa linyang iyon. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nagawang tanggapin ito ni Cheryl. Bukod pa rito, kung talagang nag-iisip si Terence ng isang bagay na marumi, kasing galit ni Cheryl, makikiliti din siya sa pink sa katotohanang sa wakas ay naliwanagan na si Terence. Sa wakas ay nabaligtad ng maayos ang kanyang ulo. Alam niyang may mas magaling pa kay Josephine sa bahay. Walang lakas na sagot ni Cheryl. Alam niyang may sariling dahilan si Terence para sa mungkahing ito. Hindi niya ito tinanong, ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-daang ibinuka ang kanyang mga binti. Tama, simulan na natin. Pinilit ni Terence ang kanyang sarili na itoon ang kanyang mga mata sa naaangkop na lugar, hindi pinapansin ang eksena. Tumayo siya sa pagitan ng mga binti ni Cheryl. Oh! Nagsimula ang curiosity ni Yasi nang makita niya ang postura na ginagawa ni Terence at Cheryl. Bakit parang kakaiba? Parang may ginagawa sila. Nakilala ni Yasi ang post, "Shield bro, Cheryl sis, are you both ready to have asterisk now?" Ha! Ilang itim na linya ang lumilitaw sa noo ni Cheryl nang marinig niya si Yasi. Siya ay nag-react ng hindi namamalayan, isinara ang kanyang mga binti at sinonwits ang mga binti ni Terence ngunit mabilis itong bumuka nang mahawakan ang mga ito. Paano niya nagawa ang isang nakakahiyang kilusan? Paano siya mabubuhay ngayon? Puno rin ng itim na linya ang noo ni Terence. Si Yasi ay napakahusay sa pakikisama, hindi ba? Kailangan niyang sabihin lahat ng naiisip niya. Kahit na ganito ang iniisip ni Yasi, hindi lang siya dapat magsalita ng kahit ano sa isip niya, di ba? Anong awkward ang mararamdaman ni Cheryl? Bukod dito, si Terence ay magpapantasya sa kanyang sarili. Ngayong nailabas na ni Yasi ang pusa sa bag, hindi na kayang magpantasya si Terence, di ba? Yasi, huwag kang magbiro. Mawawala mo ako sa focus dito. Tuyong umubo si Terence. 673. Oh! Mabilis na itikom ni Yasi ang kanyang bibig nang makita kung gaano kaseryoso ang mukha ni Terence. Nagpakawala ng hininga si Cheryl, nanlilisik ang mga punyal kay Yasi. May asterisk. Lamang sa iyong wildest pangarap. Tingnan natin kung makikipagtalik sa iyo si Terence balang araw. Iniunat ni Terence ang kanyang kaliwang kamay na nakahawak sa kanang palso ni Cheryl, at dahan-daang pinaandar ang sining ng Dragon Mastery. Si Terence, muli, ay naramdaman ang kanyang enerhiya na dumadaloy sa katawan ni Cheryl. Bagamat katatapos lang niyang ibigay ito, ang enerhiya sa katawan ni Cheryl ay nabawasan na ng kalahati. Ang sensasyong naramdaman niya kanina ay pareho sa pagkakataong ito. Ito ay isang surge ng nakapapawi na init na pumapasok sa kanyang katawan. Inalis ng init ang kanyang pagod at naging masigla siya. Hindi maiwasan ni Cheryl na mabigani. Si Terence ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Hindi niya alam kung paano siya nahanap ng papa niya na ganoong kagaling na lalaki. Pambihira ang kanyang kakayahan. Talaga bang nagtrabaho siya para sa 30,000 dolyar? Paano magiging handa ang isang taong tulad niya na maging tagasunod niya? Gayunpaman, ang kanyang pag-iisip ay naputol ng isang karayom. Sinimulan ni Terence na ipasok ang karayom sa katawan ni Cheryl sa napakabilis na bilis. Si Cheryl ay pusong manok nang makita ang mahahabang karayom na tumatagos sa kanyang balat, ngunit laking gulat niya, wala siyang naramdamang sakit. Dahil dito, nawala ang kanyang takot. Maaaring maramdaman mo ang init na lumalamon sa iyong buong katawan, ngunit huwag magpanik. Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari. Nagsisimula na itong uminit.
Ibinaba ni Cheryl ang kanyang pagkamahiyain nang makita niya ang kaseryosohan sa mga mata ni Terence. Sinimulan niyang ibigay kay Terence ang kanyang buong kooperasyon. Pagkatapos ng lahat, ginagawa ni Terence ang lahat ng ito para sa kanya. Si Yasi naman ay nakatitig kay Cheryl na nanlalaki ang mata, hindi kumukurap. Oh, Cheryl sis, namumula na ang balat mo. Bakit parang malaking yulang? Yasi, huwag kang magloko. Napatingin si Cheryl kay Yasi. Huwag mong gambalain ang atensyon ni Terence. Galit na galit si Cheryl kay Yasi matapos marinig ang sinabi ni Yasi. Si Terence ay walang kamalay-malay na sumilip sa katawan ni Cheryl, at ito ay naging lubhang hindi komportable sa kanya. Nako! Pasensya na. Nahihiyang kumurap si Yasi. Shield bro? Hindi ka na dapat tumingin kay Cheryl sis body, marami pa namang chances in the future. Una sa lahat, magpagamot ka kay Cheryl sis. Kung hindi, wala kang makikita kung namatay si Cheryl sis dito. Yasi. Kung hindi si Cheryl ay nakahiga sa kama, sinipan na sana niya si Yasi sa kalawakan, na iniiwan siya sa mga alien. Oo, wala akong alam, at wala akong sinabi. Mabilis na itinikom ni Yasi ang kanyang bibig. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagsisikap na huwag mapahagalpak sa tawa. Masyadong nakakatuwa ang pares ng magkapatid na ito, at talagang close sila. Nang mawala ng malay si Cheryl, si Yasi ang nagpakita ng labis na pag-aalala, ngunit nang malaman niya na nailigtas ni Terence si Cheryl, agad siyang bumalik sa kanyang mapaglarong sarili. Cheryl, hayaan mo akong maramdaman ang temperatura sa ilalim ng iyong kilikili. Ito ang unang karanasan ni Terence sa pagpilit ng lason, hindi bababa sa isang ordinaryong tao. Mahirap kaya kailangan niya maging maingat sa bawat hakbang niya. Kung hindi, ang mga bagay ay tiyak na pupunta sa timog. Ah, sure. Nahihiyang sumang-ayon si Cheryl habang tumatango. Iniunat ni Terence ang kanyang kanang kamay sa kilikili ni Cheryl, ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang kamay sa balat ni Cheryl, hindi niya namamalayan na nag-react siya sa pagpindot habang ginagalaw niya ang kanyang mga braso. Itinulak nito ang kamay ni Terence sa kanyang suso. Ang lambot ng boobs ay labis na ikinatuwa ni Terence. Maaaring hindi malaki ang dibdib ni Cheryl. It was even considered as small, but after all, she was still in puberty. Ang mga bagay ay maaaring hindi manatiling ganoon magpakailanman. Sino ang nakakaalam kung sila ay lalago sa perpektong sukat sa hinaharap? Ngunit, hindi may kakaila na ang kanyang boobs ay talagang napakasarap hawakan. Hanggat gusto ni Terence na maramdaman ang mga ito, pinigilan niya ang kanyang sarili na gawin iyon habang iginagalaw niya ang kanyang kamay patungo sa kilikili, sinusukat ang temperatura. Dapat sapat na ito para sa susunod na hakbang ngayon. Ginalaw-galaw ni Yasi ang kanyang mga labi, sinusubukang sabihin, ngunit nang makita niya ang nakamamatay na titig ni Cheryl, tumigil siya at napapikit. Tapos na tayo. Maaari na tayong magpatuloy sa susunod na hakbang. Inalis ni Terence ang lahat ng karayom sa katawan ni Cheryl at mabilis niyang ipinasok ang mga ito sa isa pang acupuncture point. Matinding sakit ang mararamdaman mo mamaya. Iniipon ko lahat ng lason sa iyong excretory system na may purong chi. Kailangan mong pagtibayin ito. Kung ang sakit ay hindi mabata, maaari kang sumigaw hanggat gusto mo. Tumango si Cheryl at mariing sinabi. Magaling ako dito. Maya-maya pa ay namumula na ang mukha ni Cheryl sa sakit dahil pakiramdam niya ay may mga langgam na gumagapang sa kanyang katawan. Parang lumilipat ang mga langgam sa kanyang katawan patungo sa isang bagay sa kanyang tiyan. Masakit at makatinang sabay. Nakaramdam siya ng kilabot at gustong humawak sa kamay ng kung sino. Dahil hawak ni Terence ang isang pulso niya, hindi siya nang ahas na basta na lang kumilos. Ang tanging nagawa na lang niya ay ang pagkayem ng kanyang mga ngipin habang sinusubukan niyang tiisin ang lahat ng sakit na mag-isa. Yasi, humawak ka sa kamay ni Cheryl. Nakita ni Terence ang masakit na ekspresyon ni Cheryl. Matagal na niyang nakalimutan kung gaano katindi ang sakit mula noong huling beses siyang nalason ay 10 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, sa kanyang pag-aalala, ang intensity ay mas mahina kumpara sa ibinigay ng kanyang matanda. Oh, okay.
Mabilis na hinawakan ni Yasi ang kaliwang kamay ni Cheryl. Cheryl sis, kung may sakit ka talaga, pwede mong kurutin ang kamay ko hanggat gusto mo. Hindi naman ako takot sa sakit. Ha? Tumingin si Cheryl kay Yasi at pilit na ngumiti. I'm fine. Hindi naman ganoon kasakit, actually. I can manage it. I'm sure. Gayunpaman, madali mong makikita ang mga kasinungalingan sa mga salita ni Cheryl. Ang kanyang ekspresyon ay lubos na naibenta sa kanya, mukhang ganap na hindi nakakumbinsi. Magiging maayos din siya. Bahagyang sinabi ni Terence, kakayanin ko ang ganitong sakit noong ako ay 9, at siya ay 19 na ngayon. Inis na komento ni Cheryl. Babae ako, okay. Pero kahit na lalaki si Terence, bata pa lang siya noon. Paano siya matatalo sa isang bata? Kaya, itinikom ni Cheryl ang kanyang mga ngipin at desidido siyang palakasin ito kahit papaano. Paano niya kayang mawala? Sa totoo lang, sinasadya ni Terence na sabihin iyon para lang mahikayat niya si Cheryl na malampasan ang kanyang mga limitasyon. Kung hindi, malamang na hindi siya makakalabas ng buhay. I have to go to the washroom. Cheryl finally had the urge kick in. Pagtiisan mo kung hindi ay mabibigo ang lason sa isang punto ng iyong katawan. Mabilis na sabi ni Terence. Kung ilalabas mo ito ngayon, hindi mo na mailalabas ang natitirang lason. 674. Oh, sure. I'll hold it in then. Natural, hindi hahayaan ni Cheryl na masayang ang lahat ng pagsisikap ni Terence. Si Terence ay naglilipat pa rin ng enerhiya kay Cheryl sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay habang ang kanyang kanang kamay ay abala sa mga karayom at acupuncture point. Si Cheryl naman ay lalong namutla. Basang-basa ang noo niya sa pawis. Tila ang buong proseso ay nagkaroon ng malaking pinsala sa kanya. Cheryl sis, kaya mo yan. The best ka. Idol ka ni Yasi this entire time. Hawak-hawak pa rin ni Yasi ang kamay ni Cheryl habang pinapasaya siya. Mapait na ngumiti si Cheryl. Nagbago ang boses niya, Yasi, nasasaktan ako. Alam ko. Kung pwede lang, ako na ang pumalit sayo. Sincere na sabi ni Yasi. Paano ako papayag na kunin mo ito para sa akin? Buti na lang ako ang pagkakataong ito, hindi ikaw. Ngumiti si Cheryl. Don't you worry. I'm not that fragile. I can handle this. Pinayagan ni Terence si Yasi na manatili sa silid na ito para sa kadahilanang ito. Walang alinlangan na patuloy niyang kausap si Cheryl, pasayahin siya, at palakasin si Cheryl sa mga tuntunin ng pagpaparaya. Kung hindi, masisiraan ng ulo si Terence sa pagsisikap na hikayatin si Cheryl sa mahihirap na bagay. Palakas ng palakas ang pagnanasa ni Cheryl habang lumilipas ang panahon, ngunit naalala niya ang sinabi ni Terence at pinilit niyang pigilan ang kanyang sarili. Pinipigilan niya ang paghihimok ng masakit. Ano ang mangyayari kung ang lason ay hindi nailabas? Hindi lamang niya sinayang ang pagsisikap ni Terence, ngunit nagdusa din siya ng walang kabuluhan. Kaya, determinado si Cheryl na pigilan ito. Gayunpaman, gaano man siya kahirap magpigil, may hangganan pa rin ang lahat. Sa wakas, naabot na ni Cheryl ang kanyang limitasyon habang sumisigaw siya, no, hindi ko na kaya. Yasi. Bilis. Oh, sasama ako. Isinantibi ni Yasi ang disposable cup nang sabihin sa kanya na hawakan ang kamay ni Cheryl, ngunit nagkamali ang mga pangyayari. Natarante siya at hindi niya alam kung saan niya inilagay ang tasa. Cup, where's the cup? Saan ko ba nilagay ngayon lang? Faster, Yasi. Hindi ko na kaya. Inakala ni Cheryl na dodelan siya kaagad ni Yasi ng isang tasa kapag humiling siya ng isa. Sino ang nakakaalam na mawawala sa kanya ang tasa? Hindi ba siya trollang sa kanya ngayon? Nahanap ko na. Sasama ako. Pagkatapos ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Yasi ang tasa. Ang disposable cup ay nasa sahig sa likuran niya. Mabilis niya itong kinuha at tumakbo patungo kay Cheryl. Si Terence naman ay kumalas sa pagkakahawak sa palso ni Cheryl, ipinasok ang huling karayom, at umatras ng kaunti. Maluha-luha na si Cheryl, malapit na maglabasan ang kanyang ihi. Paano niya ito mahawakan ng mas matagal? Wala nang pakialam kay Yasi, inilabas niya ang kanyang ihi.
Nang umatras ng 2 hakbang si Terence, naramdaman niya ang pag-agos ng tubig mula sa itaas, na pinaulanan ang kanyang buong ulo at tinatakpan ang kanyang buong mukha. Si Cheryl, sa kabilang banda, ay nasaksihan din ang eksena, nakita ang kanyang sarili na pumulandet kay Terence gamit ang kanyang ihi. Sa sobrang kahihiyan ay muntik na siyang maghukay ng butas para maitago ang sarili. Kinasusuklaman niya si Yasi dahil sa pagiging hindi mapagkakatiwalaan sa isang mahalagang lugar. Gusto ni Cheryl na ihinto ang stream, ngunit paano iyon naging posible? Sa sandaling ito ay inilabas, ito ay hindi napigilan na parang baha. Isa itong mission impossible. Tama na ang sakit na nararamdaman niya ngayon lang. Si Terence ay ganap na natulala sa pagkagulat habang siya ay nakatayo sa parehong lugar na tulala, nakatitig kay Miss habang nanlalaki ang mga mata. Lumabi ka. Nagsimulang magpanik si Cheryl nang makita niya si Terence na nakatitig sa kanya, hindi kumukurap. Halos himatayan siya sa nakita. Og! Bumalik sa katinoan si Terence, umiwas sa isang tabi at ngumiti ng pilit. Karma kaya ito. Naalala niya ang panahong iyon na minsan ay naiihi niya sina Leandro, Stanley, at Trixie. Oras na niya ito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, medyo nakakakilig. Biglang naalala ni Terence ang isang eksena sa pelikula. Baka ito ang alamat ng. Nagulat din si Yasi. Hindi niya inaasahan na babad si Terence. Sa oras na bumalik siya, mabilis siyang lumipat sa harap ni Cheryl, sinusubukang itabi ang naiihi. Nako, umuulan din ang surgery room. Cheryl sis, you are way too violent. Komento ni Yasi habang ginagawa ang kanyang trabaho. Hindi makapaniwala si Cheryl sa kanyang narinig. May oras pa si Yasi na magbiro habang nakatingin kay Yasi at sinabi sa hindi kasiya siyang tono, bakit hindi ka nalang mamatay dito? Nako, hindi ako maiinis dito. I'm totally okay with it. Walang pakialam na sabi ni Yasi. Si, Cheryl sis, ginulo mo rin ako. Yasi, hindi mo na kailangan pang pektahin. Inihagis ni Terence sa likod ng kanyang utak ang hindi malusog na pag-iisip at ipinaalam kay Yasi. Oh, hindi na kailangan. Nagulat si Yasi. Mapait na ngumiti si Terence. Noong una, iniisip kong gamitin ang ihi para mag-analyze, pero ngayong natikman ko na ang umihi, marami na tayong natipid na oras. Alam ko na kung ano ang lason. Noong una, inakala ni Terence na wala siyang anumang nakakagambalang fetish o hindi malusog na pagkahumaling, ngunit wala siyang naramdaman kapag pinag-uusapan nila ang paksang ito. Hindi kaya dahil ang umihi sa kanya ay si Miss? O dahil ba sa sarili niya? May naramdaman ba siya kay Miss? Hindi kinaya ni Cheryl na nasa liwanag ng araw nang marinig niyang tinikman ni Terence ang kanyang pag-ihi. Tapos na ngayon. Napahamak siya. Bakit hindi siya makahawak ng kaunti pa? Bakit hindi na lang niya hawakan hanggang sa dumating si Yasi ngayon lang? Paano niya haharapin si Terence sa hinaharap? Paano siya makikipag-ugnayan sa kanya? Wow! Shield bro? Nakakabilib ka. Sa pagtikim pa lang ng ihi, matutukoy mo na ang lason. Nang marinig ni Yasi na hindi na niya kailangan pang umihi, bigla niyang binitawan ang disposable cup at tumama ang cup sa lupa. Splash! Bumaho ang umihi sa kwarto. Medyo natahimik si Cheryl. Bakit hindi naging mas maingat si Yasi sa kalinisan? Paano niya nagagawang ihagis ang tasa ng ganoon? Gayunpaman, agad niyang naunawaan ang mga kilos ni Yasi nang maalala niyang nabahiran na ng kanyang ihi ang buong silid. Nasa sahig at dingding iyon. Lahat ay basang-basa sa ihi. Aalis muna ako. Dapat okay na si Cheryl ngayon. Nakita ni Terence ang awkwardness mula kay Cheryl, kaya naisip niya na mas mabuti na iwanan niya sila at lumipat muna sa labas. Yasi, hayaan mong magpahinga si Cheryl saglit sa katulungan mo siya sa mga damit. O sige. Tumango si Yasi. Gustong magpasalamat ni Cheryl, ngunit hindi lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Hindi niya talaga alam kung paano makipag-usap sa kanya ngayon. Wala talaga siyang ideya. Casual na ginamit ni Terence ang kanyang kamay sa paghaplos sa kanyang basang buhok. Sa kabutihang palad, ito ay walang amoy.
Kung hindi, mahihirapan na naman siya. Matapos buksan ang pinto, mabilis siyang lumabas, hindi hinayaang sumilip sa loob sina Pablo, Martin, at ang iba pa. Agad niyang isinara ang pinto. Kung tutuusin, mabigyan man sila ng pagkakataong sumilip ng malapitan, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong makita si Cheryl dahil may screen sa paligid ng kama. Lil Terrence. Umakyat sina Pablo at Martin. Mukhang may inaasahan sila. Uncle Charlton, ayos lang si Cheryl. Nagpapahinga lang siya sa loob kasama si Yasi. Malapit na silang lumabas. Alam ni Terrence kung ano ang nasa isip ni Pablo, kaya sinabi niya sa kanya bago pa makapagtanong si Pablo. 675. Iyan ay mahusay, iyon ay talagang isang magandang balita. Hindi napigilan ni Pablo ang kanyang kasabikan nang marinig niya si Terrence at gusto niyang pumasok sa surgery room ngunit agad na pinigilan ni Terrence. Bagaman si Pablo ay ama ni Cheryl, siya ay nasa hustong gulang na ngayon. Hindi bagay sa kanya na makitang hubot-hubad ang kanyang anak. At higit sa lahat, kung pumasok si Pablo ngayon, ang sikreto ni Terrence ay mabubunyag pati na rin ang makita ang kanyang anak na babae na nakahubad. Uncle Charlton, dahan-dahan po muna. Masama po ang kalagayan ni Cheryl, bakit hindi natin siya hintayin dito? Sabi ni Terrence. Paumanhin, patawarin mo ako sa pagiging inconsiderate. Tumango si Pablo at tumigil sa paggalaw. Miracle Doctor, nagamot mo na ba si Cheryl? Pwede mo bang puntahan ang anak natin dito? Oo, Miracle Doctor. Nakikiusap ako sa iyo, maaari mo bang iligtas ang ating mga anak ngayon? Natuwa ang mga magulang na marinig ang balita matapos makinig sa pag-uusap ni Terrence kay Pablo. Hindi sila naglakas loob na matakpan ang kanilang pag-uusap kanina, natatakot na baka magalit ito kay Terrence at tanggihan niya ang kanilang mga kahilingan. Sa wakas ay nagkaroon sila ng lakas ng loob na ibuka ang kanilang mga bibig sa sandaling matapos si Terrence sa Pablo. Tumingin si Terrence sa mga mata ng mga magulang, naiintindihan niya ang kanilang nararamdaman, ngunit wala talaga siyang oras na mag-acupuncture para sa kanila ng isa-isa. Una sa lahat, pagod na pagod siya. Pangalawa, mga babaeng estudyante din sila. Hindi man lang sila magkakilala, sobra-sobra na ang pagtatanong sa bawat isa sa kanila na maghubad ng damit, di ba? At saka, ayaw na ni Terrence na umihi muli. Wala naman siyang nararamdamang sama ng loob sa ihi ni Miss pero mahirap sabihin sa iba. Talagang ililigtas ko sila, ngunit naubos ko na ang lahat ng panlunas, tatalakayin ito kay Lolo Larkin sa paggawa ng mga bago, lumingon si Terrence kay Martin pagkatapos makipag-usap sa mga magulang. Lolo Larkins, pumunta tayo sa lugar na kakaunti ang tao. Ang mga salita ni Terrence ay kalahating mali kalahating totoo, ito ay naging dahilan upang pagdudahan siya ng kaunti ng mga magulang. The parents were over the moon nang sabihin ni Terrence na handa siyang tumulong ngunit nang sabihin niyang naubos na ang antidote, hindi nila maiwasang mag-alala sa sitwasyon. Gayunpaman, dahil nangako si Terrence na gagawa ng antidote, sana, hindi ito kasinungalingan. Kamangha-manghang. Si Martin ay nasa Cloud9 tila natutunan ni Terrence ang isang paraan upang malabanan ang problemang ito ngunit ang pagsasabi dito ay hindi masyadong angkop. Bumalik sina Terrence at Martin sa isolation room kung saan naroon si Cheryl, nilock niya ang pinto at sinabi kay Martin, sa katunayan, ito ay isang uri ng libong taon na lason na tinatawag na, the Deadly Seven Herbs Poison. Ang paggawa ng antidote na ito ay nawala mula pa noong Ming Dynasty, ngunit sa pagtatapos ng Qing Dynasty, ang Tang ay muling nanimbalik ang isang antidote na bagong data. Kasing epektibo ng dati, sa pamamagitan ng paggamit ng mas malaking doses, maaari nitong ganap maalis ang lason sa loob ng 3 araw pagkatapos ng detoxification at sa isang buwang pagpapahinga at pagsasaayos, sinuman ay maaaring makabalik sa ganap na paggaling. Walang pakialam si Terrence sa kalokohan at dumiretso sa punto. Oh! Deadly Seven Herbs Poison. Nanlaki ang mga mata ni Martin, na bigla sa narinig, may mga tao pa sa mundo na marunong gumawa ng lason na ito.
Sa abot ng Martin, ang Deadly Seven Herbs Poison ay isang maalamat na pag-iral, hindi lamang nawala ang antidote sa modernong panahon, ang recipe ng lason ay matagal na ring nawala, hindi ito naitala. Ngunit paano nalaman ni Terence ang recipe ng lason na ito at maging ang antidote? Ang mga karaniwang tao ay walang kaalam-alam ngunit hindi ang mga sinaunang medikal na maharlikang bahay, tiyak na magkakaroon sila ng kahit isang palatandaan o higit pa, mahinang sagot ni Terence. At least for the antidote, certain na ignorante sila. Naantig si Martin matapos makinig kay Terence. Kami, ginagawa na ba namin ang antidote ngayon? Isusulat ko ang recipe ng lason at panlunas para sa iyo mamaya, patuloy ni Terence, ibigay ang recipe ng lason sa pulisya ngunit huwag na nating ipagkalat pa ang recipe ng panlunas. Kailangan mong kunin ng personal ang mga halamang gamot at pumunta sa pabrika ng paggawa ng gamot ni Fatty Boy para sa pagpipino. Kung maaari, subukang gawin ang panlunas sa anumang paraan bukas ng umaga, ngunit maaari pa itong gawin bukas ng umaga. Kaysa doon, ito ay hindi mahuhulaan. Hindi makapaniwala si Marty na ipinasa lang ni Terence sa kanya ang recipe ng lason at panlunas ng ganito na bigla siya sa hindi inaasahang pabor na ito. Gaano kalaki ang tiwala niya sa kanya? Ang pagkakaroon ng recipe ng Deadly Seven Herbs Poison na nag-iisa ay itinuturing na bihira na, ngunit si Terence ay may buong hanay ng parehong lason at panlunas. Ito ay isang napakahalagang hiya sa medikal na mundo. Sige, sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat. Same time na tumango si Martin. Ito ay isang ginintoang pagkakataon upang maipahayag ang kumpanya. Maaari mo bang kausapin si Fatty Boy tungkol dito? Tingnan kung mayroon siyang anumang makikinang na ideya. Gusto ni Terence na gamitin ang sensasyonalismong ito para ipahayag ang pangalan ng Miracle Dr. Larkins Medicine Company, ngunit hindi siya eksperto sa larangang ito. Hehe, I'm pretty sure Fatty Boy will do a excellent job with that, kakausapin ko siya mamaya. Tumango si Miracle Dr. Larkins. Hindi na nagpatuloy si Terence at nagsimulang isulat ang recipe, ipinasa ito kay Martin at agad na lumabas ng kwarto. Si Cheryl at Yasi naman ay nasa labas na ng surgery room at nakikipag-usap kay Pablo. Mukhang nasa mabuting kalagayan si Cheryl, ayos na ayos siya. Nang makita ni Cheryl si Terence, binigyan niya ito ng malamig na balikat at tuluyang hindi pinansin. Medyo nagigilty si Cheryl, gusto niyang ipakita ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng pagsasabi ng salamat ng maayos, ngunit hindi talaga mailabas ang mga salita. Maaaring hindi niya makita si Terence na nakikita siyang hubot-hubad at hinawakan siya ngunit hindi niya maalis sa isip niya ang katotohanang pinatuyo niya si Terence sa kanyang pag-ihi, paano siya umarte na parang walang nangyari sa pagitan nila. She was pretty conflicted inside, she cannot accept herself for doing that. Nasabi ni Terence kung ano ang nasa isip ni Miss, kaya iniwasan niyang makipag-ugnayan sa kanya para iligtas siya sa awkwardness. Si Yasi, sa kabilang banda, ay natuwa gaya ng dati, na pinupuri kung gaano kahanga-hanga si Terence at kung paano pinahirapan ni Cheryl ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, si Yasi ay hindi isang taong magpapakita ng kanyang kabilang panig sa lahat, hindi man lang siya nagbanggit ng kahit isang salita tungkol sa pagiging hubot-hubad ni Cheryl at kay Terence na basang-basa sa kanyang ihi. Terence, salamat at mayroon ka na kami sa pagkakataong ito. Bahagyang naging overactive si Pablo nang makita niya si Terence na naglalakad patungo sa kanilang direksyon, emosyonal niyang tinapik ang balikat nito, kung hindi ikaw. Wala si Cheryl. Uncle Charlton? Ito ang dapat kong gawin? Mapakumbabang ngumiti si Terence, hindi niya sinusubukang kunin ang anumang mga kredito mula dito, bukod dito, hindi ko naisip si Cheryl bilang isang tagalabas. Ang ganda. Tumango si Pablo, kung ganoon, Terence, opisyal ka ng bahagi ng House Charlton ngayon, kalahati ng negosyo ko ay sa iyo na. Ang mga tao ay nabigla sa pahayag. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ni Pablo. Naisip nila na si Pablo ay malamang na nagustuhan agad si Terence pagkatapos niyang iligtas ang buhay ng kanyang pinakamamahal na anak.
Natigilan si Cheryl habang nakatingin sa kanyang ama, hindi niya nakita ang pagdating nito. Hindi niya alam na ibibigay lang ng tatay niya ang kalahati ng ari-arian niya ng ganoon lang. Gayunpaman, si Cheryl ay hindi nakaramdam ng inis sa ideya, marahil dahil ang tao ay si Terence. Alam niyang karapat-dapat siya sa gantimpala. Pero bakit naging mabait ang papa niya sa kanya? 676. Hindi masyadong inisip ni Terence ang bagay na iyon habang kibit-balikat niya. Nasa kamay na niya ang bahagi ni Gardo Biggs, kaya siya ang pangalawang pinakamalaking shareholder sa mga industriya ng Pablo. Si Pablo naman ay biglang naalala na si Terence pala ang shareholder ng kanyang kumpanya. Hindi niya maiwasang mapahiya dahil doon. Paano niya napabayan ang katotohanan ito? 2 beses niyang naisip iyon. Sa katunayan, ang net worth ni Terence ay hindi rin mas mababa sa kanya. Gayunpaman, gumaan ang loob ni Pablo nang wala siyang nakitang espesyal na ekspresyon sa mukha ni Terence. Ayaw makipag-ugnayan ni Terence sa mga magulang, kaya pagkatapos makumpirma na ligtas at maayos si Cheryl, ipinaalam niya kay Pablo, "Tito Charlton, lalabas na ako. Babalik ako kapag bumalik si Lolo Larkins." Sige. Tumango si Pablo. Gusto ni Terence na makilala si Josephine, naawa siya sa kanya pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayon. Ang kanyang relasyon sa Miss ay nagiging mas komplikado. Si Cheryl naman ay nakatingin sa likuran ni Terence habang paalis. May gusto siyang sabihin, ngunit ang mga salita ay nabigong mahanap ang paraan. Ang pasukan ng Starfields First Hospital. Si Jerwin na nawala ng isa sa kanyang mga bato ay direktang ipinadala sa emergency room. Mabilis siyang nakuha ng ospital sa posisyon para sa pagsadyep at iniulat ito sa pulisya sa parehong oras. Kanina pa ipinaalam ng mga pulis sa ospital. Dapat silang magbigay ng emergency na paggamot sa mga biktima at tawagan sila kaagad kapag may lumitaw na bagong biktima. Hindi inasahan ni Amara na may lalabas na bagong biktima sa araw na ipasara nila ang sindikato ng krimen. Sa madaling salita, may ginawa ang mga kriminal na ito bago sila dumating. Si Wayne ay ipinadala sa ospital upang protektahan ang kaligtasan ng biktima. Samantala, maaari na siyang magsimulang mangalap ng impormasyon at ebidensya tungkol sa organisasyon ng krimen sa trafficking ng bato. Ang biktima ay ang pinakamahalagang saksi sa kasong ito, pagkatapos ng lahat. Ang pagsubok ay tumatakbo ng lubos na maayos. Bilang pinuno ng organisasyon ng krimen, hindi nagpakita ng anumang pagtutol ang may tato. Pagkaraan ng ilang sandali, ginawa ang kanyang corpus delicti. Siya ang pinuno ng buong organisasyon ng krimen habang si Dr. Wong ay napilitang lumakad sa makasalanang landas na ito. Isa rin ito sa mga pangako niya kay Dr. Wong. Ibinigay din ng may tato ang kanilang karaniwang trading market. Mayroong underground market na nagtitinda lamang ng mga internal organ sa kabilang panig ng lungsod. Karamihan sa mga bato ay nabili doon. Nagbigay pa siya ng mga contact details ng kanyang mga regular na mamimili. Gayunpaman, alam ng nakatato kung ano ang dapat gawin, kaya nagbigay na siya ng tip sa ilang mga mamimili bago siya nahuli. Gusto man silang arestuhin ng pulis ngayon, hindi na ito magiging madali. Walang magawa si Amara laban sa mga aksyon ng may tato. Daladala niya ang lahat ng krimen sa kanyang mga balikat. Ang lahat ng mga pahiwatig na ibinigay niya ay tumpak din. Nahanap nila ang pinagmula ng ilang ilegal na tagapamagitan, ngunit walang naiwan. Ang mga tao ay tumakas at ang gusali ay desyerto. Bukod dito, ayon sa sinabi ng may tato, parehong ginagamit ng magkabilang panig ang kanilang alyas sa panahon ng pangangalakal. Hindi talaga sila nagkita, kaya nawala na naman ng pahiwatig ang mga pulis. Kahit galit na galit si Amara, wala siyang choice. Ngayong bumagsak na ang kidney trafficking organization at ang mga ilegal na tagapamagitan ay tumakas sa ibang rehiyon, hindi na niya ito issue. Hindi niya kailangang magalit sa anumang bagay. Pagkagising ni Jerwin, napadpad siya sa banyagang lugar. Parang ward ng ospital. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding pananakit ng kaliwang bewang niya. Sinubukan niyang damhin iyon gamit ang kanyang kamay, ngunit nabigo siyang gawin iyon ng walang lakas na natitira.
Kakaubos lang ng epekto ng painkiller, pero hindi pa tuluyang nakaka-recover ang energy niya. Saan ang lugar na ito? May tao ba dito? Malakas na sigaw ni Jerwin habang nanlalamig ang mga paa niya. Ang anesthetic effect ay nawala ngunit ang kanyang isip ay hindi pa malinaw. Hindi niya maalala ang nangyari bago ito. Sir, gising na po kayo. Ang subordinate ni Wayne, si Jules Zhang ay naglakad patungo sa kanyang Jerwin. Ako ang squad leader ng criminal investigation, Jules. Ako. Ito. Natigilan si Jerwin. Paano siya tumawag ng pulis? Sir, I have bad news for you. Ang kaliwang kidney mo ay tinanggal ng isang crime organization. Tumingin si Jules kay Jerwin na may nakaawang mga mata. Nanlaki ang mata ni Jerwin. Ano? Tinanggal ang kidney niya. Paano naging posible iyon? Siya ang nagpapatakbo ng organisasyon ng krimen. Sino ang gustong gawin iyon? Sandali lang, Terence. Biglang naalala ni Jerwin ang pagkakaroon ni Terence. Naalala niya ang buong senaryo. Bago ang surgery room, biglang nagising si Terence at natulala siya ni Terence. Hindi kaya siya nakilala ng doktor na si Wong at inalis niya ang kanyang kidney sa pag-aakalang siya si Terence. Gustong umiyak ni Jerwin. Paano nagkamali? Ang kanyang bato ay tinanggal. Kahit na ang pinakamatalino ay maaaring magkaroon ng panandaliang pagbagsak sa paghatol. Siya ang pinuno ng organisasyon ng kidney trafficking at inalis ang kanyang kidney. Magiging joke of the year kaya siya kung kumalat ang balitang ito. Gusto ni Jerwin na tawagan ang may tato para malaman ang kasalukuyang sitwasyon, ngunit hindi ito isang matalinong pagpili kapag may pulis na nakatayo sa tabi niya. Bagamat siya ay labis na hindi mapakali sa loob, hindi niya ito maipakita at mahinahon niyang tinanong, kaibigan ko, ikaw. Pinadala ako dito para masigurado ang kaligtasan mo ng kapitan. Nagpatuloy si Jules. Gayunpaman, mangyaring maging kalmado. Buong-buo na nating na-demolish ang buong organisasyon ng kidney trafficking. Ligtas ka na ngayon. Na-demolish. Naramdaman ni Jerwin na umiikot ang kanyang ulo. Na-demolish ang HQ. Paano naging posible iyon? Paano ito naging posible? Sir, you don't have to be afraid. Naisip ni Jules na natatakot pa rin si Jerwin, kaya mabilis niyang pinaliwanag, you see, nahuli na namin ang karamihan sa mga miyembro. Pero, para maging ligtas, we'll be providing 24 hours protection in the hospital just to confirm your safety. Inikat ni Jerwin ang kanyang mga eyeballs at agad na nawala ng malay. Inalis ang kanyang kidney at sinabotahe ang kanyang organisasyon. Paanong hindi siya himatayan sa nakakagulat na balitang ito? Sir, okay ka lang ba? Napatalon si Jules sa gulat. Naisip niya na masyadong mahina ang katawan ni Jerwin para manatiling gising at mabilis niyang pinindot ang button para tawagan ang mga doktor para sa emerhensyang paggamot. Pagkatapos ng coincidental meeting ni Harry kay Francine, itinuring silang magkakilala. Gayunpaman, dahil sa biglaang pagsulpot ni Terence, nawalan siya ng mukha. Ito ay labis na ikinagalit ni Harry, ngunit wala siyang magagawa laban doon. Ngayong hapon, si Harry ay may hawak na isang palumpo ng mga bulaklak sa unang ospital ng Starfield. Hindi siya dumiretso kay Francine bagkus ay umikot siya sa ospital ng ilang round. Naghintay siya hanggang sa makita siya ng lahat at maging si Francine na nakapwesto sa opisina ay nakita siya. Dito, kinuha niya ang kanyang pagkakataon. What a coincidence. Francine, nandito ka. Matingkad na nakangiti si Harry habang naglalakad palapit sa kanya. Nagkataon lang. Kumunat ang noo ni Francine, hindi niya gusto ang karakter ni Harry. Gumagala lang siya sa koridor, ilang minuto ang nakalipas. Nakita pa nga siya ni Francine na palakad-lakad pero tinatimad lang siyang abalahin. Gayunpaman, sinong mag-aasam na darating ang lalaking ito para hanapin siya at umaktong parang nagkataon lang. 677. Ha, oo. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Francine, alam ni Harry na malamang na hindi niya ito naintindihan, sa pag-aakalang gumagala siya sa ospital para lang magkaroon ng pagkakataong makaharap.
Mabilis niyang paglilinaw, I'm here for a friend today. He was staying in this hospital, but after searching for a half day, I called him only to learn that he was discharged. Oh, I see. Get moving then. Bisitahin mo siya. I have to continue my work here. Ayaw nang ipagpatuloy ni Francine ang pag-uusap na ito. And, papunta na ako. Eto, you can have this bouquet of flowers. Magiging kaladkad lang sa akin ang pagdadala sa kanila. Iniabot ni Harry ang mga sariwang bulaklak kay Francine. Bumili ka ng roses para sa isang pasyente. Si Francine ay hindi tanga. Walang paraan na maniniwala siya sa mga kasinungalingan ni Harry. Og. Ha, babae ang pasyente. Nagulat si Harry, ngunit mabilis ang kanyang reflexes. Bumili ka ng roses para sa babaeng pasyente. Girlfriend mo ba siya? Ngumiti si Francine. Hindi makapaniwala si Harry na kahit na mukhang hindi nakakapinsala si Francine at pinaamo sa labas, ang kanyang mga salita ay matalas. Nakakita siya ng mga pagkukulang sa lahat ng mga salita nito. Ganyan siya sa bookstore at ngayon din. Hindi naging madali ang babaeng ito. Ha? No way? Girlfriend. Girlfriend ito ng kuya ko. Tinutulungan ko lang siyang ipasa ang mga bulaklak sa kanya. Mabilis ang talino ni Harry habang sumagot, ha, ganito talaga. Nag-aaway ang kapatid ko sa girlfriend niya noong araw na iyon, at pinalayas niya ito sa bahay dahil sa galit niya. Kailangang manatili sa labas ng isang gabi ang girlfriend niya at dahil dito, nagkasakit siya, kaya masama ang pakiramdam niya ngunit hindi niya maibaba ang pride niya para humingi ng tawad. Kaya eto ako, tinutulungan ko siya ngayon. Pagkatapos magpaliwanag, parang henyo si Harry. Oh, dahil hindi na kailangan itong bouquet of flowers, hayaan mo akong tulungan kang ilagay sa vase. Alam ni Francine na hindi siya pababayaan ni Harry kung tumanggi si Francine na tanggapin ang mga bulaklak, kaya tinanggap niya ito mula kay Harry at inilagay ito sa mga vase sa kahabaan ng koridor. Alam ni Harry na wala siyang masabi at nagtatampo siyang sumagot, ha, tama ka. Ilagay mo lang sila dito, maganda. Francine, I gotta go. Keep in touch. Bye. Tumango si Francine at bumalik sa opisina. Pakiramdam niya ay napakatangang pinili niya ang pagpunta sa washroom ngayon. Kung hindi, hindi na niya kailangang harapin ang kaguluhang ito. Napabuntong hininga si Harry. Pakiramdam niya ay dapat niyang baguhin ang paraan kung paano niya ito nilapitan. Karaniwan, ayon sa karanasan ni Polong, ang mga taong tulad ni Francine na hindi pa nagka-boyfriend noon ay inosente lahat. Madali silang makuha. Gayunpaman, iba si Francine, at nahihirapan siyang patulan siya. Pagkaalis ni Harry, dumating ang isang nurse, si Melanie Lee. She was a very good friend of Francine at hindi napigil ang ipikit ang mga labi pagkatapos makita ang mga rosas sa koridor, mayaman siya, di ba? 99 roses are at least $300. How could you just throw it out like this? Pera niya naman, who cares? Ngumiti si Francine, bakit, siya ba ang cup of tea mo? Ipakilala ko ba siya sa iyo? No. As much as I want to get into a rich family, he's obviously not my cup of tea. Mukha siyang playboy. I'm afraid he thinks of women likes toys. Itatapon na lang niya kapag tapos na siya. How could I offer myself to him? Hindi man lang siya sinulyapan ni Melanie. Alam na alam ni Melanie na ang kanyang kagandahan ay walang halaga kung siya ay nasa tabi ni Francine. Napakalaki ng pagkakaiba. Alam niya na hinding-hindi niya maaabot ang kanyang pamantayan, kaya sa halip na maglaro, ang paghahanap ng masipag na manggagawa na makakasuporta sa kanya sa natirang bahagi ng kanyang buhay ay isang mas matalinong pagpili. Tungkol naman sa pangarap ni Melanie na makapasok sa mayamang pamilya, hindi sinang-ayunan ni Francine at hindi rin niya tinutulan dahil lahat ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay. Si Melanie ay ipinanganak sa isang hindi gaanong mayaman na pamilya. Walang masisisi sa kanya sa pagnanais ng komportableng buhay. Sa kabaligtaran, para kay Francine na maghanap ng taong tunay na nagmamahal sa kanya ay sarili niyang kalayaan din. So, even you are able to see through him, how could I accept his flowers then?
Umiling si Francine. Sige, itutuloy ba natin ang trabaho natin? Baka mapagalitan tayo kapag nahuli tayo ng head nurse na nagkukwentuhan dito. You are the miss. I mean, sinong magpapagalit sa'yo? Akala ba nila makakatakas sila pagkatapos mong pag-alitan ka? Magkaibigan sina Melanie at Francine mula pa noong mga araw ng kanilang pag-aaral, kaya alam na alam niya ang background ng pamilya ni Francine. Alam niya na ang kanyang ama ang pinakamalaking shareholder ng mga ospital at ang kanyang lolo ay walang iba kundi ang sikat sa mundo ng medikal, si Martin ang miracle doctor na si Larkins. Hehe, ang iba ay ignorante sa tunay kong pagkatao. Kahit alam nila, I don't think they will categorize me as special, sagot ni Francine habang inaayos ang naiwan niya kanina. Kung ayaw mo na ng bonus, please continue standing there and do nothing. Fine, sasama ako. Mabilis na sinundan ni Melanie si Francine at nagsimulang magtrabaho. Bago ako makakuha ng sugar daddy, inaalala ko pa rin ang bonus. Umalis si Harry sa ospital ng mahina ang loob at sumakay ng Porsche Cayenne. Parehong nasa loob ang kanyang mga alipors, sina Samson at Sherwan. Master Ming, kumusta? Binigyan mo ba siya ng mga bulaklak? Tanong ni Samson. Little Samon, hindi ka ba nagtatanong ng katangahan? Tingnan mo na lang ang mga kamay ni Master Ming, wala silang laman. Obviously, ang mga bulaklak na iyon ay naihatid. Sabi ni Sherwan. F*6, don't mention that shit. AF*, it's king bad start again. Ikinaway ni Harry ang kanyang kamay at pinaupo ang sarili sa co-driver seat. Anong problema, Master Ming? Ang iyong mga bulaklak. Nagulat si Samson sa reaksyon ni Harry. Ang mga bulaklak ay inihatid, ngunit sa ospital. Naasar si Harry. The girl isn't easy, and she's insanely quick-witted too. She may look all gentle and soft on the outside, but she's super smart. Damn, I was dismissed and my flowers were left in the corridor. Ah! Sina Samson at Sherwan ay parehong nakatingin sa isa't isa, walang imak. Naisip nila na kung si Harry ay magiging seryoso, walang paraan na siya ay mabibigo. Gayunpaman, hindi ito ang kaso, siya ay nabigo ng malungkot, 2 beses sa isang hilera, hindi kukulangan. Next time, I think I've to change my way of approaching her. A chance encounter is too cheap, she won't fall for it. Ikinaway ni Harry ang kanyang kamay. Pag-usapan natin, mag-isip ng magandang bagay, at gumawa ng desenteng ideya. Ito. Di ba lagi na lang tayong nagtatapon ng pera pagdating sa mga babae? Nag-brainstorm si Samson, ngunit wala siyang maisip na magandang diskarte. Siya ay isang mayabang na tao na palaging gumagastos ng kanyang pera nang walang pakialam sa mundo, kaya lahat ng mga gold digger ay palaging lumilipad sa kanya. Idiot, halatang hindi gold digger si Francine kung tutuusin, mayaman ang pamilya niya. Wala siyang pakialam kahit pera. Hindi uobra sa kanya lahat ng taktika natin dati. Pinandilatan ni Harry ng dagger si Samson. Wala ka bang maisip na mas kapaki-pakinabang? 678. Og. Ming bro, may idea ako. Sa wakas ay ibinuka ni Sherwan ang kanyang bibig. Ngunit ang ideya kong ito ay nangangailangan ng Ming bro upang magdusa ng kaunti. Oh, may ideya ka. Sabihin mo sa akin, depende sa pakinabang, wala akong pakialam sa paghihirap. Bagamat ayaw ni Harry na magdusa, sa ganang kanya, ang pagtama sa mga babae ay dapat maging masaya. What's the point of it on them kung kailangan niyang magduse? Hindi ba naghahanap lang siya ng gulo? He'd rather not hit on that girl since there's much to choose, why her? Gayunpaman, iba si Francine ang pagkuha ng Francine at pagkuha ng recipe ng tableta mula sa Miracle Dr. Larkins na medikal na kumpanya ay ang kanyang kasalukuyang mga misyon. Upang magkaroon ng katayuan sa bahay, kailangan niyang kumpletuhin ang mga ito kahit na ano. Bagamat si Polong ay hindi gaanong galit sa kanya ngayon, alam ni Harry na mag-iiba ang mga bagay kapag namatay ang kanyang lolo.
Kung patuloy siyang magiging walang silbi, natatakot siyang ipakita sa kanya ni Polong ang kanyang tunay na kulay. Master Ming, isipin mo. Si Francine ay isang nurse sa Starfield First Hospital, tama. Sinimulan ni Sherwin na sirain ang mga bagay-bagay. Cut the crap. Hindi ka ba nagiging extra ngayon? Hindi nasisiyahan si Harry. Siyempre, siya ang nurse ng unang ospital ni Starfield. Di ba sinabi ko na sa'yo last time? Master Ming, hindi pa ako tapos magsalita. Nagpatuloy si Sherwin, si Francine ay isang nurse ng Starfield First Hospital, kaya sa tingin mo sino ang palagi niyang kasama? Mga doktor. Pinoproseso ni Harry. Damn, you're not telling me to be a doctor, are you? I'm not interested in that shit. Master Ming, paano ka magiging doktor sa loob ng isang araw? Ngumiti ng mapait si Sherwin. Ako, si Sherwin, ang iyong advisor at magagandang ideya lang ang lalabas sa bibig ko. Oh, anong ibig mong sabihin? Nakahinga si Harry nang marinig niya na hindi ito tungkol sa pagiging doktor. Ang pasyente. Ang mga nurse ay kailangang makipag-ugnayan sa mga pasyente araw-araw. Ang iminumungkahi ko dito ay dapat kang maging isang pasyente. Sabi ni Sherwin. You are asking me to fake being sick and makalapit kay Francine. Lumiwanag sandali ang mga mata ni Harry. Ito ay talagang isang magandang ideya. Bakit hindi niya ito naisip kanina? Kung siya ay naging isang pasyente, kung gayon ang paglapit kay Francine ay magiging ganap na makatwiran. Ang faking is not an option. Gaya ng sabi mo, hindi tanga si Francine kung magpepeke ka, sa tingin mo ba hindi niya iyon mapapansin? Kinawian ni Sherwin ang kanyang kamay. Kung gusto mo talagang magkasakit, you've to do it the hard way. This is the suffering I was talking about. For real. And, ito talaga ang plano. Tumango si Harry, kung gayon, paano ako magkakasakit? This. Normally, common cold fever can get you into the hospital already, basta babayaran mo sila. There's no way the hospital will reject you, di ba? Nagpatuloy si Sherwin. Okay, cold fever naman, mas madali ito kumpara sa ibang sakit. Sumang-ayon si Harry na ang pananatili sa ospital ang tanging opsyon niya sa pakikipag-ugnayan kay Francine. Pero, I don't think na madaling sipon ngayon. Tiningnan ni Harry ang maaraw na panahon sa labas. Abril noon. Lalo lang uminit ang panahon. Ang pagiging malamig sa panahon na ito ay hindi rin madali. Kaya nga kailangan mong magdusa ngayon. Alam kong may malapit na ice hockey arena. Bibisitahin ba natin saglit ang lugar na iyon, Master Ming? Oo naman. Kinagat ni Harry ang kanyang mga ngipin. Para sa dalaga at sa katayuan, kailangan niyang tiisin ito. Kailangan niya talagang magtagumpay sa pagkakataong ito. Ang ilang mga pagdurusa ay hindi maiiwasan. Kaya naman, narating ni Harry at hanggang ang ice skating arena ng buong lakas, na labis na ikinagulat ng mga tao nang pumasok sila sa ice arena. Sina Samson at Sherwin ay parehong nakasuot ng makapal na thermal ice hockey wear, at habang si Harry ay pumasok na may tank top at shorts. Nikotikip siya ng ngipin habang nakaupo sa audience area. Damn, my hump. Napatulala ang mga tao sa ice arena nang makita nila si Harry. Hindi ba nakakabaliw? Ito ang tinawag nating tank top bro. Kinuha ng isang babae ang kanyang telepono, handang mag-upload ng larawan ni Harry sa net at mag-viral. Ang bagong henerasyon ng bro ay ipinanganak. Halos nanlamig si Harry hanggang sa kanyang kamatayan, ngunit pagkatapos marinig ang papuri mula sa karamihan, ang kanyang walang kabuluhan ay nasiyahan. Nag-post pa siya para kunan siya ng litrato ng ginang. Look at him, how great his body. He's freaking wearing tank top and shorts here. A guy with specs said in an envious tone, we can't possible do it. Masyadong sensitive ang katawan natin sa lamig ngayon. Nasa moon si Harry nang marinig niya iyon. Kita mo, marami na ring babaeng nilalaro si bro dahil buhay na alamat si bro. Nang si Harry ay nasa sukdulan ng kanyang kasiyahan, biglang bumagsak ang lamig sa kanyang pag-ikot.
Hindi niya napigilan ang pagbahing habang siya ay sumabog, ako. Lumilipad ang snot, hindi mapigilan, na gumawa ng isang malaking eksena. Ang uhog ay malagkit at nakakainis. Hindi siya hunk pero show off. Akala ko pa naman hindi niya naramdaman ang lamig. Ang mga taong nagulat kay Harry kanina ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya ng masama. Samantala, agad namang nagbago ang mukha ng babaeng may hawak ng telepono. Parang nagiging show off bro? O, sick boy? Ngayon ang tank top bro. Tungkol naman sa lalaking may spec, naaawa na siyang nakatingin kay Harry. Bro, mas mababa ka pa sa akin. Hindi man lang ako humirit sa mahina kong katawan. Medyo noob ka ba? Si Harry ay napahiya at nagalit sa parehong oras. Namula ang mukha niya, pero hindi niya magawang lumaban. Gayunpaman, si Samson ay hindi na nakapagpatuloy sa pagtingin sa eksena habang siya ay tumayo at itinuro ang mga taong iyon at sinabing masigla. What the sick are you looking at? Hindi ba ninyo alam kung ano ang training? Si Master Ming dito ay nagpa-practice. Anong alam nyo mga tanga? Magsanay. Pumunta ba siya dito para mag-practice kung paano mag-shoot ng snot? Mga bobo ba kayo? Ang mga tao ay umiiling, walang imik at iniwan si Harry sa isang tabi. Bagamat nawala ng dignidad si Harry ngayon, alam niya na ito ay para sa planong gumana. Hindi siya pwedeng sumuko sa kalagitnaan. Ito ay mas mahusay na sa mahihirap na bagay out. Kailangan niyang siguraduhing nilalamig siya bago umalis. Ako, tumikim muli si Harry. Sa mass media ni Starfield, sa ilalim ng pamumuno at patnubay ni Direk Wolf, ay nagkaroon ng malubhang problema. Lahat ng publiko ay umaatake sa unang paaralan ng Starfield, na ginagawa silang parang isang demon high school terror base. Sa katunayan, maliban sa nakaraang panayam, sina Pablo at Byron sa Direk Wolf, hindi pa sila nakikipag-ugnayan sa anumang media. Hanggat gusto ng media na pumasok sa emergency room, hindi sila pinapayagan ng ospital. Kaya, kahit na ang pinakabagong pag-unlad ay hindi alam ng media sa pagsasahimpapawid ng balita. Gayunpaman, hindi sila maaaring umatras at aminin ang pagkatalo, kaya kinuha nila ang natitira sa Direk Wolf at gumawa ng ilang mga pagbabago at muling na-i-publish. Maging ang istasyon ng TV ay gumagawa ng balita tungkol sa parehong issue. Kaya naman, lahat ng mga magulang ng Starfield unang paaralan ay nagsimulang talakayin ang pagpapalit ng paaralan ng kanilang mga anak. 679. Kumperensya ng balita. Kung tutuusin, nakakakilabot ang kapangyarihan ng media. Maaari nilang kontrolin ang mga taong walang kamalayan sa katotohanan, at pinili ng mga tao na paniwalaan ang kanilang kwento. Dahil nakakatakot ang paaralan, sino ang gustong panatilihing nag-aaral dito ang kanilang mga anak? Gayunpaman, sa matinding mga oras na tulad nito, ang CEO ng kumpanyang medikal ng Dr. Larkins na si Celestino Lay ay nag-anunsyo ng isang kagyat na piraso ng kumperensya ng balita. Ang kumpanyang medikal ng Dr. Larkins ay naging sentro ng atensyon ng media at mga alingaw-ngaw mula noong ito ay itinatag. Kahit na ang kanilang Dr. Larkins Injury Medicine ay hindi pa opisyal na pumapasok sa merkado, sikat na ang pangalan ng kumpanya. Ito ay dulot ng walang iba kundi ang auction na pinangunahan ng House Yu sa Iron Lake. Ang balita ng kumpanyang nagpapakita ng mga pambihirang gawain ay kumalat lamang sa mga maimpluwensyang pamilya at mayayamang mga ngalakal, ngunit hindi nagtagal, nalaman ito ng media na gumawa ng tuloy-tuloy na mga ulat tungkol dito. Ang mga ulat na ito ay hindi nagkukulang ng mga kahangahangang kasabihan na kanilang narinig. Kasama nila ang mga bagay tulad ng kumpanyang medikal ng Dr. Larkins na nahawakan na ang teknolohiya ng pagbuhay sa mga patay at muling paglaki ng mga buto. Siyempre, lahat ito ay nagmula sa Pill of Life Extension at Toxin Cleansing. Hindi rin itinanggi ni Fatty Boy ang mga chismis na ito dahil pinaghalong totoo at pekeng hindi opisyal na balita ang mga ulat. After they hyped it like this, hindi na nila kailangan pang i-promote ang sarili nila since ang pangalan ng kumpanya ay ipinakilala sa media.
Kaya nang mag-schedule ang kumpanya ng isang apurahang komperensya ng balita, agad na inayos ng mga media ni Starfield ang mga mamamahayag na dumalo sa komperensya. Bagamat ang atensyon ng media ay nasa grupo ng mga estudyanteng nasa coma mula sa first school, ang pagpupulong ng kumpanya ng medikal na Dr. Larkins ay medyo mahalaga din. Ang media na hindi nagsamantala sa kaganapan ng pagkawala ng malay ay nakatuon sa komperensyang ito, na nagnanais na mangolekta ng ilang unang kamay na impormasyon. Ang komperensya ay nasa loob ng bagong gusali na itinayo ni Fatty Boy. Ito ang magiging pangkalahatang punong tanggapan para sa kumpanyang medikal ng Dr. Larkins, walang pag-iimbot ding nag-donate si Fatty Boy sa konstruksyon at kumpanya ng pangangalakal sa ibaba, na pinagsama ang mga ito sa kumpanyang medikal ng Dr. Larkins. Ang kumpanya ng konstruksyon ang mga ngasiwa sa pagtatayo ng mga pabrika para sa kumpanyang medikal ng Dr. Larkins, at ang kumpanyang pangkalakal ang namamahala sa pagbebenta ng kanilang ginawang gamot. Ang ibinigay ni Fatty Boy ay lahat ng kanyang mga ari-arian. Ang kanyang asawa ay nag-aatubili na ibigay ang lahat, ngunit hindi niya isinasaalang-alang ang opinyon ng isang babae. Ang kanyang asawa ay may mahabang buhok ngunit maikli ang talino. Ito ay simula pa lamang. Hindi ba't makukuha na niya ang lahat ng gusto niya pagkatapos niyang sundan si Terence? Ang medikal na kadalubhasaan ni Terence ay malapit na sa perpekto, at hindi siya nagmalabis nang sabihin niyang kaya niyang buhayin ang mga patay. Bilang kampa ni Terence, paano siya magkukulang sa mga benepisyo? Si Fatty Boy ay nakaramdam ng kasiyahang hindi pa niya naramdaman nang makita ang mga upuan ng mga ulat, na halos puno na. Noong nag-ooperate siya ng sarili niyang kumpanya noon, kailangan niyang suhulan ang media, ngunit halos ikatlong bahagi ng bilang ng mga reporter ang nagpakita ngayon. Pero ngayon, wala na siyang kailangang i-invest. Binuo ng mga reporter na ito ang venue ng isang balita lamang. Hindi ito maaaring makatulong. Ang kumpanyang medikal ng Dr. Larkins ay sikat na bago pa man napunta sa merkado ang event ng produkto nito. Salamat sa lahat ng mga kaibigang reporter na naririto upang lumahok sa pulong ng balita ng Dr. Larkins Medical Company. Ako si Celestino Lay, nakangiting sabi ni Fatty Boy habang umaakyat sa entablado at inihayag, ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng komperensyang ito ay tungkol sa grupo ng mga mag-aaral na nakoma sa first school. Kung dumating kayo para sa bagong produkto ng aming kumpanya, natatakot akong ma-disappoint kayong lahat. Natigilan ang lahat ng mga reporter sa ilalim ng entablado sa sinabi ni Fatty Boy. Ang mga mag-aaral ng unang paaralan ay nasa coma event. Bakit nag-organisa ng news conference si Dr. Larkins Medical Company para doon? Hindi ba dapat ang First School o Pablo Industries ang mag-host ng conference? Magiging makabuluhan pa nga kung gaganapin ang komperensya ng pulisya, ngunit ang tanging grupo na walang koneksyon sa kaganapan ay nag-host ng isang komperensya upang ipahayag ang impormasyon tungkol sa kaganapan ng coma. Hindi napigilan ng mga reporter na maging kakaiba ito. Bagaman nagtataka sila kung bakit, ang mga taong ito ay labis na nasasabik. Hindi lamang sila nabigo ngunit natutuwa na dumating sila sa tamang lugar. Dahil ang coma event ang headline na ipinaglalaban ng bawat media para iulat, paano sila malulungkot kung ang komperensya ay nauugnay sa kaganapang ito? Una, gusto kong sabihin na lahat ng kumakalat na tsismis ay peke. Isang nakakatakot na paaralan na may hindi kilalang virus at biochemistry base. Lahat sila ay nakakatawang tsismis. Alam ni Fatty Boy ang relasyon ni Terence at Miss Charlton, kaya hindi lang niya kailangan na magbigay ng publisidad sa kanyang kumpanya kundi ibalik ang reputasyon ng first school. Walang imek ang mga reporter. Lahat sila ay nagulat ng mga balita tulad ng isang nakakatakot na paaralan na may hindi kilalang virus at biochemistry base, ngunit sinusunod lamang nila ang uso. Ngayong buong-buo na itong tinanggihan ni Fatty Boy, tuwang-tuwa silang lahat. Pagkatapos ng klinikal na pananaliksik at pagsusuri ng aming kumpanya, nakita namin ang sanhi ng mga walang malay na estudyanteng iyon. Lason. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa lahat ng mga reporter na naruroon. Hindi ba sinabi ng ospital na hindi poison ang dulot nito?
Hindi nila mahanap ang dahilan ng pagkakoma ng mga estudyante, di ba? Hindi maiwasang magtanong ng isang reporter. Sa katunayan, hindi nila nalaman na nalason sila sa normal na paraan dahil ang mga estudyante ay nalasing ng 1,000 taon na lason. Nagpatuloy si Fatty Boy, tulad ng alam ng lahat, ang kumpanyang medikal ng Dr. Larkins ay isang kumpanya na nakatutok sa pagbuo ng gamot. Maging ito man ay ang kakayahang bumuo o ang aming espesyalistang koponan, kami ay nasa isang advanced na antas kahit na sa buong mundo. Kaya naman, pagkatapos ng patuloy na pagsisikap ng aming pangkat ng espesyalista na magsagawa ng pagsasaliksik, nakumpirma namin na ang 1,000 taong lason na ito ay isang malakas na lason na binubuo ng 7 Avalon Ian Deodysin na herbs. Lason na nawala sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng lason ay maa-absorb ito ng mabilis at masisira ang kakayahan ng katawan na gumana ng pisikal kung hindi magamot sa oras, mamamatay sila sa loob ng 3 araw dahil ang lason ay ganap na gawa sa mga halamang Avalon Ian, kaya't ito ang dahilan kung bakit hindi nahanap ng ospital ang mga ito. Kainahinala talaga. Si Terence mismo ang nakatuklas ng lason, kaya lahat ng tinatawag na specialist team efforts na inilagay sa pagsasaliksik na binanggit ni Fatty Boy ay pawang kalokohan upang lumikha ng publisidad para sa kumpanya. Gayunpaman, hindi alam ng mga reporter, at walang pakialam si Terence sa katanyagan, kaya sinamantala ito ni Fatty Boy para i-promote ang kanyang kumpanya. 680. Sinasamantala ni Fatty Boy ang pagkakataon. Nakakamatay na 7 herbs poison. 1,000 taon na lason. Hindi mo ma-detect. Katulad ng seasoning. Bulalas ng lahat ng mga reporter. Parang hindi maisip ang sinabi ni Fatty Boy at hindi nila matanggap ang kasabihan. Hindi ba ito masyadong hindi makatotohanan? Gumagamit pa siya ng 1,000 taong lason bilang dahilan. Talaga. Kung ito ay 1,000 taon na lason, bakit hindi alam ng iba? Paano mo nagawang magsaliksik at magsuri? Nagsimulang magtanong ang isang ulat. Kasama ng reporter na ito si Derek Wolf, ang kanyang kampon. Si Derek Wolf ay abala sa pagsubaybay sa mga ulat ng kaganapan sa pagkawala ng malay, gamit ang kanyang mga kampon sa kumperensya. Haha, nasabi ko na ngang nawala ang 1,000 taon na lason na ito. Sa madaling salita, walang nakakaalam ng tambalan ng lason na ito. Iilan lamang sa mga pangunahing halamang gamot ang nakapagtala nito sa mga sinaunang aklat. Nagsimula namang magsalita ng kalokohan si Fatty Boy, nakumpirma namin ang 7 uri ng halamang gamot mula sa pagsusuri at pagkatapos ikumpara ito sa mga halamang gamot na naitala, nakumpirma namin na ito ay ang nawawalang deadly 7 herbs poison. Oh! Kung gayon ano ang 7 halamang gamot? Kung nawala ito, kung gayon paano nagamit ng isang tao ang lason? Ayaw ng underling ni Derek Wolf na magbago ang direksyon ng chismis at patuloy na nagtatanong ng matatalim na tanong. I am sorry that I cannot provide you the compounds of the poison. First, it is confidential and second, what if it's take advantage by malisyosong people after we publicize the compounds of the poison? Ngumiti si Fatty Boy, gayunpaman, naibigay na namin ang mga tambalan sa pulisya ng Starfield. Kung bakit may gumamit nito para lasunin ang mga estudyante kahit ilang taon na itong nawala, nasa investigasyon na ng pulisya. Kami ay isang kumpanyang medikal lamang, at wala ito sa aming larangan. Ang mga salita ni Fatty Boy ay nagpatawa sa mga mamamahayag sa ibaba ng entablado, ngunit galit na galit ang kampo ni Derek Wolf. Nagpanik siya, gumawa ka ba ng random na lason para sumikat ka? Anong 1,000-year poison? It's only for the sake of restore the first school's reputation and for create publicity for your company. Can you make an antidote for this 1,000-year poison? Kung hindi mo kaya, what's the point of having the compounds that the fakes who knows are real? Bagamat ang kampo ng Derek Wolf ay hindi magalang sa kanyang mga salita, tinanong niya kung ano ang gustong tanong ng maraming reporter. Sa katunayan, kinwestiyon nila ang pananagutan ng deadly 7 herbs poison dahil ito ay hindi makatotohanan at lumampas sa karaniwang dahilan na maaari nilang tanggapin. Haha, since it's a 1,000-year poison and the recipe for it is already lost, how is an antidote available?
Napangiti si Fatty Boy at sinadya itong tumigil dito. Kung ganoon nga, inaamin mo ba na ginagamit mo lang ito para gumawa ng publisidad? Nagningning ang mga mata ng underling ni Direk Wolf at patuloy na nagtaas ng mahihirap na tanong. Hindi yan ang sinabi ko. Sinasabi ko lang na kahit ang mga sinaunang dokumento ay walang nakarecord na recipe ng lason. Natural na hindi magkakaroon ng recipe para sa panlunas nito, napamura si Fatty Boy, sinenyasan silang huminahon bago magpatuloy, gayunpaman, bagamat wala kaming panlunas sa ngayon, sa pamamagitan ng aming kumpanya sa trabaho, sa wakas ay gumawa kami ng maraming mga eksperimento laban sa mga espesyalista. Poison. Sa ngayon, ang pabrika ay nagtatrabaho sa paglipas ng panahon upang mapabilis ang paggawa ng mga antidote sa bukas ng umaga. Ang unang batch ng mga antidote ay gagawin at gagamitin sa mga estudyanteng nasa koma. Bulalas ng lahat, pati na ang kampa ng Direk Wolf. Ginawa ba talaga nila ang antidote? For publicity lang ba? Kahit na ang ospital ay walang nagawa laban sa mga kakaibang sintomas ng pagkawala ng malay, ngunit na-diagnose ito ng kumpanyang medikal ng Dr. Larkins bilang 1,000 taong lason. Hindi lang iyan, gumawa pa sila ng antidote para dito. Ang kumpanya ay talagang kasing ganda ng sinabi ng mga alingawngaw. Siyempre, ang antidote ay hindi isang produktong ibinebenta sa ilalim ng aming kumpanya, ngunit ito ay partikular na ginawa upang i-target ang kaganapan ng pagkalason. Hindi kami kukuha ng kahit isang sentimo. Pagpapatuloy ni Fatty Boy, ireregalo namin sila sa mga estudyanteng nasa koma nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Ito rin ang responsibilidad sa lipunan na dapat gampanan ng bawat medikal na kumpanya. Pangalawa ang kumita ngunit ang pagliligtas ng buhay ang una. Ang mga salita ni Fatty Boy ay nakakuha ng buong paggalang ng mga mamamahayag. Ito ay isang mabait na kumpanyang medikal. Kung ito ay isa pang black-hearted na kumpanya, hindi lang nila ito maibibigay ng libre, ngunit itaas ang presyo. Kung ibinente nila ang batch ng mga antidote sa Pablo Industries, maaari nilang ibenta ito sa isang nakakabaliw na presyo. Alam ng lahat na kung ang kaganapang ito ay hindi naayos, ang unang paaralan sa ilalim ng Pablo Industries ay magkakaroon ng mga negatibong epekto. Gayunpaman, kung ginamit ng isang medikal na kumpanya ang pagkakataong ito upang itaas ang presyo ng panlunas, maaari silang kumita ng kaunti. Susunod, i-aanunsyo ko ang aming bagong produkto, ang paggana ng gamot sa pinsala ni Dr. Larkins, ang mga epekto at ang oras ng paglabas. Pagkatapos magsalita ni Fatty Boy tungkol sa kaganapan ng pagkalason, natural niyang ginamit ang pagkakataong ito upang i-promote ang sariling produkto ng kanyang kumpanya. Ang lahat ng mga reporter ay nakinig ng mabuti sa pagpapakilala ni Fatty Boy, at handa silang iulat ito ng detalyado sa kanilang pagbabalik. Pagkatapos ng news conference na ginanap ng Dr. Larkins Medical Company, bumaling ang alon at lahat ng chismis na kumalat dati ay nagsimulang magbago. Handa ang lahat ng social media na sisihin ang kriminal at kasabay nito, nakaramdam ng simpatiya sa unang paaralan. Binigyan din nila si Dr. Larkins ng mga paborebleng pagsusuri sa medikal na kumpanya. Ngayon, kahit si Direk Wolf ay hindi nagawang baguhin ang sitwasyon. Bagamat kinuha niya ang pera ni Coldy, hindi siya marunong lumangoy laban sa agos, hindi ba? Ngayong nahayag na ang katotohanan, kinukondena ng lahat ang kriminal at pinupuri ang kumpanyang medikal ni Dr. Larkins. Hindi kayang ituloy ni Direk Wolf ang pag-atake sa First School, tama ba? Maging ang punong editor ng opisina ng kanyang pahayagan ay nagsabi sa kanya na gumawa ng isang ulat na tinatanggihan ang kanyang mga naunang ulat at kinundena ang kriminal at purihin ang kumpanyang medikal ng Dr. Larkins. Well, hindi naman siya makakakilos laban sa ibang major media, di ba? Walang pagpipilian si Direk Wolf kundi tawagan si Coldy. Coldy bro? Direk Wolf. He sounded unconfident. I tried my best to attack the First School and Pablo Industries, but there's nothing I can do. Dr. Larkins Medical Company is too hard to deal with. Nalaman nila ang dahilan ng koma ng mga estudyante. May sinabi sila tungkol sa pagiging poison ng Deadly 7 Herbs Poison, at gumawa sila ng antidote para dito.
There's true no way I can. Ano? Nagulat si Cody matapos marinig ang sinabi ni Direk Wolf, ano ang sinabi mo? Nalaman ng kumpanyang medikal ng Dr. Larkins ang sanhi ng koma ng mga estudyante. Gumawa sila ng antidote. Yes. Cody bro, what should we do now? Hindi ko na kumpleto ang mission na binigay mo sa akin. Tapos yung pera. Ayaw ibalik ni Direk Wolf ang pera dahil marami naman siyang ginawa para sa kanya. Sino ang nakakaalam na ang kumpanyang medikal ng Dr. Larkins ay mamagitin? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.